Kasabay ng bagong taon ay gusto na rin daw na magbagong buhay nitong makakausap natin na si Lando. Ang problema raw po kasi nitong si Lando, siya raw po ay, laki ng problema ni Lando, babaero. Uy, malaking problema yan ha kung di mo talaga mapigilan. Babaero daw itong si Lando. Kahit ilang beses na raw siyang nahuli ni Mrs. na si Jeline, patuloy pa rin daw siyang umuulit sa kanyang pagiging babaero. Dahil nga po sa kalokohan yan ni Lando, maski ang asawa niya ay pagod at immune na raw sa kanya. Aba, buti hindi pa humihiwala. Yan ang malalaman natin mula kay Lando sa Kawit, Cavite. Okay, 46 years old. Humihirit pa at 46. Sige, kausapin na nga natin. Kuya Lando, magandang tanghali sa'yo. Hello, magandang tanghali po. Oo, alam mo, para doon sa iba, Tanghali po. para doon sa ibang mga nakikinig sa atin, talaga naman, lalo na sa Opo. ibang mga kalalakihan, alam ko na parang, pwedeng-pwede pa, babaero, pinoproblema ba yan? Pero para sa'yo, Kuya Lando, eto na, medyo pinoproblema mo na nga. Ikaw ba, nabibilang mo pa sa kamay mo yung mga naging babae mo habang ikaw ay kasal dito kay Mrs., kay Jeline? Mahirap na pagyabag pero hindi na po eh. Oo, Mm, kasi talagang talamak ni Jana eh. oo. Kaya, Okay, balik pasensya lang. na po, Okay. nasa tanong kailan na ba to? Medyo malapit sa kalsada, ano? Di bale. Opo, Ayan. nasa po ko. Hindi ka naman Kaya, nagmamaneho. Hindi naman. Hindi naman po, ano Okay. lang, apo. Medyo malapit. Okay lang yan, Kuya Lando. Basta malinaw yung pagsasalita mo. Okay, ganito, Kuya Apo. Lando. Gaano na kayo katagal nagsasama nitong si Ate Jeline bilang mag-asawa? Ano po, 10 taon na. 10 taon na po kami. Bali, 10 taon na po kami nagsasama. Ah. Tapos anak po namin 11 years old na. Okay. Bali, nagkaanak muna kami bago kami nagpakasal. Medyo late na rin, ano? Opo, late na po, talaga. Pero matagal na rin po kami pagkarelasyon. So, kailan pa? Kuya Lando, parang medyo naglilikot yung ano mo, yung phone mo. Umiingay ng bahagya eh. Ayan, pwede ba medyo mas steady lang natin? Yan, ayusin lang natin yung linya ni Kuya Lando, ano? Ayan, para mas maayos po natin na makausap siya. Magaganda naman ang mga sinasagot nitong si Kuya Lando. Walang paligoy-ligoy o aamin na talaga. Alam nyo, ganyan ho talaga ang mga gusto na magbago o ramdam na natin. Kuya Lando, eto. Opo, Sabi mo, 10 taon na kayo na nagsasama ni Jeline. Pero ang opo. relationship ninyo ay mas matagal pa doon. Mas matagal pa po. Ah, Sige. Oo. sige. Bali, yung po yung ano namin bilang magkasawang legal. Oo, nagpakasal 10 Opo. years ago. Opo. Pero Opo. nagli-live-in kayo, gaano nakatagal yun? Ano po, mga 5 years, kaya Hmm, 5 years po. oo. Doon So ba total sa of 15. 15 years ng Opo. relationship ninyo, Kuya Lando, Opo. talaga bang hindi nawalan since year 1 ng nakakasabay sa... Parang lalong umingay hindi ba talaga nawalan ng kasabay si Ate Jeline? Hindi po eh. Hindi siya na kasi kahit nung hindi pa kami kasal ganun talaga yung ano namin, yung ano ko, yung Yung, parang nature ko. oo. Ayun po. Oo. Kuya Nando, ano ba Opo. 'to? Dahil ba sa kantsaw ng mga kaibigan o dahil ba sa nakita mo sa tatay mo? O ikaw lang sa sarili Hmm, mo dahil may nagsabi sa ang gwapo mo naman, ang tikas mo naman, baka pwede namang makasingit sa relasyon niyo. Gano'n ba 'yon? eh, ano po kasi ako, maboga po kasi ako eh. Mm, mm, Mapo, mm. yung sabi nga nila, magaan daw akong kasama. Oo. Saka mas mahilig akong makipagtropa sa mga
babae. Oo, Ma-PR. ganun po. Ganun po. Parang kung sabi nga nila, malakas daw ang yung sense of humor ko daw. Oo. Oo, Ba? oo. Nakaharap ka ba sa Kaya, electric fan? Kuya hindi po, Lando? nasa labas po kasi ako. Oo, Nasa po po na, maingay lang medyo talaga mahangin yung po ano. dito. Oo, Mahangin po dito sa Cavite. okay. Oo. Opo. Pero ikaw, hindi ka naman parang sa kwento mo, medyo mahangin din eh. Ang dating, Oo nga para po doon eh. sa iba. Oo nga. Para doon Oo sa nga, parang, iba. Oo. parang umaalis. Yung sumasabay. Oo. Pero sabi mo nga itong si Jeline, of course, alam mo naman, ang bilis nun Oh. Parang naka-open muffler pa yun. Bawal na yun Oh. Oo nga po eh. Pahuli mo na yun. Marami Bawal din na, ito. tapos na bagong taon. Okay. Oo nga po, Ayan. marami po. Kuya Lando. Itong si Opo. Ate Jeline, alam mo naman kasi from the start, 'di ba? Sa unang-una na isinabay mo pa lang nakarelasyon kay Ate Jeline, mali talaga yung nangyayari. Eh, mas maano ang kung apilin. Ganun po talaga. Mm. Oo eh. Hindi naman tayo perfect na. Mm. Mali po talaga. Mm. Kuya Lando, ganito ganito. Medyo makakapasok-pasok ka ba sa hindi mahangin? Kasi sumasabay yung hangin sa medyo maingay talaga. Hindi Sige po, tayo. ano po ako sa isang Sige. parte na hindi mahangin. Yon, Yan. okay, Oo, sige. okay. Yan, Okay. sumulok ka na muna dyan. Sumulok ka na. Yan. Ito po. Ito po. Yan. Yan. Sige. Ayan, kasi nga, syempre nakikita natin na nahihirapan din naman yung karelasyon natin kapag ka namomroblema na meron siyang kasabay. Opo. Ikaw ba, Kuya Lando, yung mga nakakarelasyon mo, yung alam mo na, yung sandali lang, alam mo yung mga one night stand lang, o talagang sinusyota mo rin? Meron pong mga na playing kasi po bumabiyahe po kasi ako. Na driver po kasi ako. Isa sa mga lugar na napunta namin, ganyan, nagkakaroon ng, alam mo na, kami katulad na po kayo, nasa kalsada ako ngayon. Yun po, nagiging parang, sabi nga, aminin ko parang habit na, parang gano'n na, pag nakakita tayo ng medyo na napopormahan ko ng konti, nadadaan sa bola-bola. At minsan ba, o madalas na sinasabi mo na wala kang karelasyon? Opo, yun po talaga lagi ko sinasabi kasi siyempre, hindi naman tayo masasagot kung sabihin na may asawa tayo. Kaya, Ibig sabihin, nagko-commit ka rin ng kasinungalingan at gumagawa ka ng kwento para makuha yung babae, ano? Opo, medyo pangit pakinggan, pero ganun po talaga nangyayari. Para lang maging successful Para maging successful, magsisinungaling, gagawa ng Opo, kwento. nga po Pero totoo nga po, tapos, pagka nakaisa ka na, okay na yun. Hindi ka nakikipag-steady sa iba. Hindi po. Walang kumbaga sa meron lang. Siguro tumatagal lang ng 6 na buwan, ganyan. 2 buwan. Depende sa mapupuntahan namin. Ganyan. Okay. Ganun lang po. Tapos, ano yung katwiran mo nun? Uuwi rin naman ako sa misis ko. Hindi ko naman iiwan yung asawa ko Ganun ba yun? Parang ganun po yung nagiging mindset ko. Kasi katulad nga po, sabi ko sa inyo, kami po yung bumabiyahe. So wala talaga kami permanenteng permanenteng lugar. Iba-iba kami ng lugar. Maliban lang sa lugar namin sa Kawit. Yan lang. Nandun si Ate Jeline. Di ba? Opo, nandun po. Doon po kami nakatira sa Kawit. Ayan, pero ang biyahe mo, parang ang tagal naman. Ibig sabihin, 6 na buwan, wala ka sa bahay? Kapag may mga pagkakataon kasi binabiyahe po kasi namin, may prutas po. Oo, kung saan kami kumukuha ng prutas, ganyan.
Oh. Parang yung amo ko po kasi namimili po ng prutas. Tapos sabi sa Batangas, sa Laguna, Mm. ayan. Oo, kaya Ba gano'n. ba't hindi ba lingguhan ang, pag-uwi ninyo? Inaabot talaga ng ilang buwan? Opo, minsan po kasi pagkakuha ng ano, didiretso namin ang deliver, hindi po namin ini-stock sa ano, Mm. pagkapitas, deliver na agad Fresh, para po oo. hindi maabutan ng pagka ano, yun nga po, para fresh nga po. Oo. Kaya ano, kaya gano'n ang nangyayari. Tapos biyahe ulit, Kaya kuha ulit ng, biyahe po ulit, opo. produkto. Opo, kasi po 'pag ano, minsan yung isang kunwari, isang hektarya yung Hmm. inano ng amo namin, kailangan maubos namin yung isang hektarya bago Mhm. kami lilipat, gano'n po. 'Yun. At kapagka Mm. nga siyempre, alam mo na mapapatagal kayo, isang hektarya yung, pinagkukunan, dun na nagkakaroon ng Opo. oras na mambabae. Opo, kasi Ayan na. minsan po kasi merong nakukuha yung amo ko na mga tagapitas, lalo Hmm. kaya Din na napopormahan, yan. dinidiskartehan na. Opo, Ayun na. kaya gano'n. Oo. So, sa'yo walang seryosohan, eh, ibig sabihin, wala, talagang may problema sa init ng katawan, Kuya Lando, ha? Eh, na ano nga pong aminin, gano'n po siguro talaga. Mm. Dahil ano, kung, eh, yun, basta gano'n po minsan din nauutukan din ng mga kasama ko, "Oh, si ano may gusto sa'yo, ganyan, si gano'n." Oo. Eh, ako naman parang nagiging mapagsamantala, Oo. pinopormahan, Mhm. kaya gano'n po. Porma rin. Oh, tapos pagka bumigay Opo. na, ibig sabihin, kasabwat mo rin yung ano, lumalabas, ha? Yung mga kasama mo, kasabwat mo rin. Hindi naman din po kasi Hindi lahat. minsan nagugulat na lang siya, "Oh, kayo na?" Oo, Hmm. kaya gano'n. Kaya ano, kaya hindi ko rin siyempre puwedeng idamay kumbaga sa Okey. sarili ko ring ano. Sariling lakad mo, eh. Mm. Opo, mahirap naman po gumawa Okey. na nga tayo ng kasalanan, Oh. mandadamay pa, parang Ayun gano'n. nga, nagsinungaling na, gumawa na ng Opo, kwento na hindi totoo para makuha yung, para makapambola ng iba, 'di ba, para opo, makapanloko. O tapos hihilahin mo pa na hindi ko naman opo, 100% kasalanan 'to, eh. Meron akong ano, may oo, nagtulak sa'kin, nanisi pa. oo, gano'n po. Naku, Oo, parami ng parami, para oo, makaminos-minos naman ano, but still, 'di opo, ba, yun nga ang gusto ko rin tanungin, wala ba sa mga kasamahan mo na, I mean, alam nila, 'di ba, na ikaw naman ay may asawa? "O Lando, tama alam naman po na nila, 'yan." Alam nila, opo, walang alam po nila. nagpapaalala, bahala ka lang. Hindi naman, isa po kasi sila din, eh. Oh, Oo, okey. gano'n din po, eh, parang kaya ano, parang sila rin may napopormahan sa ibang mga pinupuntahan namin, Mm. pero madalas nga po, eh, yun, Madalas ang ikaw? opo, kasi nung una kasi ayoko talaga Hmm. hanggang sa yun nga si ano may gusto sa'yo, parang ganyan, ganyan, Mm. ganyan, sayang naman, ganyan, ganyan, ganyan. So, Oo. sinubukan ko hanggang sa nagtuloy-tuloy, wala naman ng ano, Mm. wala namang Sige. nangyayari. Kuya Lando, yan yung mga ano, 'no, kumbaga parang proud ka kapagka ikinikwento mo, 'di ba? Sa tema ng, Oo, pag-uusap natin, yung nakaka-proud kasi nga oo, konting parang gano'n po kasi. diskarte. Hmm. Oo, alam niyo naman po yung mga lalaki, minsan sabi nga nila, ano raw, man are born polygamous daw, parang gano'n. Men are born polygamous. O Hmm. in nature, parang gano'n, Wow, parang parang dinamay mo na kami lahat, ah. Pero sige, ako nga, eh, total ikaw ako ang na lang po. nagsabi niyan. Oh, sige, sige. Ako na Oo. lang. Sige, sige. Okay, hindi kasi, Oo, eto nga, 'yan yung sabi ko nga, parang nakaka-proud na pagkuwentuhan, nakakatuwa, para sa opo, pandinig ng, totoo po. iba kasi nga, Opo, walang problema. Ang oo. problema na nakikita ko naman, papaano mo nakukuha na humarap kay, Ate Jeline kapagka ikaw naman ay Opo. uuwi na? Nakakatingin ka pa ba sa Eh, harap niya, nalalambing mo pa ba siya? 'Di ba, na ibibigay mo ba na yung 100% mo bilang asawa, ha, bilang asawa, yung seryoso, opo, Kuya opo, Lando, o ikaw, nagsisisi rin, hindi mo rin kumbaga nakokonsensya ka? opo. Nung una,
normal lang po. Pero nung kalaunan, Mm. parang ano na kumbaga sa ano, bisa may time na naglalandi sa akin yung misis ko. Na ano ko, parang nare-reject ko, ganyan. Mm. Parang medyo bumaba yung, kumbaga sa ano po, yung ano namin. Bum- Ano ko sa kanya. Kasi nga po, ano pa po, nagagaling tayo sa panlugar. Ganyan. mm. Bumaba ang ano? Parang yung paglalambing ko po sa kanya, kasi nung una, okay Nabawasan. lang, normal lang. Opo, nabawasan po. Kasi nga po, tungkol sa pagod, meron pang ano, Meron pang babaeng iniwan. opo, ganun. Kaya ano, Mhm. kaya hanggang sa dumating ang point na parang pag-uwi ko sa bahay, kailang ng sahod, tapos alis na uli, Mm. parang ganun. Yan. Okay, itong pinag-uusapan natin, hanggang recently ba ganito pa rin yung sistema, Kuya Lando? 15 years na kayo na magkasama ni Ate Jeline. Ganyan pa rin? O, medyo parang nararamdaman ko parang wala nang pakialam. And nung dumating ang point na kinausap na ako ng asawa, kasi minsan po kasi nahuli niya ako through text po kasi. Hindi Mm. lang minsan. Siguro 2, 3 beses may Mm. text sa akin. Mm. Siya may tumawag. Ganun. Nakakaramdam na po pala siya Mhm. na ano. Tapos nagtatanong-tanong na rin siya doon sa mga kasamahan ko ng lihim. Mm. Kaya, minsan po na may nadulas ata na kasama ko. Mhm. Kaya hindi ko naman din maano yung kasama ko yun. Kaya parang wala din, hanggang sa dumating po ang point na kinausap niya na ako na Mm. ano, na sabi ko, wala na yun sa kanya. Hindi na ako nang mababae kasi ito po lately kasi parang umiiwas na rin po ako. Ayoko na ng ano. Gusto ko na magbago kasi New Year. Yun po yung ano, kasi Mm. gusto ko po ibalik yung dati sana namin dati namin pagsasama ng misis ko. Mm. Kaya lang parang ayaw niya nang maniwala sa akin. Ayan. Parang Mm. parang lahat na lang, parang sa kanya, sige na, magano ka naman, sige, mababae ka na lang. Ganun. Mm. Is parang to the point na humihingi na siya sa akin ng hiwalay. Hmm, ayun, yun nga yung tinatanong ko kanina, 'di ba? Habang binabasa at Opo, pinipresenta ko pa lang itong problema ninyo, hindi pa ba napaisip na opo. makipaghiwalay itong si Ate Jeline? Ibig sabihin, yung Yun po. 3 beses na nahuli ka, hindi naman ito sunod-sunod. Ibig sabihin, Hindi po. nung mga nakaraang taon pa, tapos Opo, ganun. pinatawad, o nahuli ulit, Oo. pinatawad ulit, Opo, pinalusot, opo, tapos hanggang recently, nahuli na naman. Pero ayan na, opo. humihirit na ng hiwalay na lang kung gusto mo. Hindi ka Oo. mapigilan eh. Kaya nga po nung sabi ko, bagong taon, parang gusto ko nung ayoko na ng ganung setup na naglilihim sa misis at gumawa ng hindi maganda. Kasi tumatanda na rin po ako eh. Mm, 40 plus na ako. So sabi ko, ganun na lang ba ako palagi? mm, mm, Parang ganun na hanggang sa pagtanda ko, hanggang sa tumatanda. Kaya parang na tauhan po ako kasi minsan study, doon ako tinamaan. Ano? Sorry? Nung minsan pong napa-attend ako ng isang Bible study, parang Aha. lang, may nagyakag lang sa akin. Mm, 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 mm. Doon ako parang na tama na. Parang, oo nga, mali ang ginagawa ko. Mhm. Parang hindi dapat ganun. Kuya Lando, Kaya lang ang nabanggit mo problema na nga, yan. Oo, yung Bible study na inatinan mo, opo, no? Nayakag ka, opo, nayaya ka ng isang kakilala, napakabuting opo, tao nun. Ibig sabihin doon opo, nag-umpisa yung pagbabago eh. Ano yung opo, aral yan po. doon sa Bible study na parang tumimo talaga sa puso mo? Di ba po na sabi kasi mahalin mo yung taong pinakasalan mo. Mas maganda mahalin mo yung taong pinakasalan mo kaysa pakasalan mo yung taong minahal mo. Kasi Mm. meron po kasi di ba na nagpakasal kasi wala pang pamahal. Yun yung topic po eh. Mm. Na
na para kung binuhusan ng napakalamig na tubig na, oo nga, ito yung binigay sa akin ng Diyos eh. Bakit Mm. ko ginaganito? Parang gano'n. Yeah, regalo, blessing. Kaya nga po, opo, napapayak tuloy po ako. Okay lang, Kuya Lando, okay lang. Kaya nga tayo nag-uusap dito ng heart to heart, Opo, 'di ba? Para opo, mag-confess ng mga ganitong mga opo. mabibigat na akala natin nung una it's fun. Akala natin Oo nga po. masaya. Akala natin ito ang ikaliligaya natin. Mm, Pero opo, sabi mo nga, nakakaramdam ako, tumatanda na ako. May anak ka na umiidad na rin, 'di ba? opo. 11 years old na po yan ako 11 eh. years old, babae o lalaki? Opo. Babae po. Oh, yun pa. Yun din po yun din isang naging ano sa akin. Mm. What, paano kong gawin dito sa anak ko? Parang Oo, ganun. ng isang lalaki na katulad mo. Anong Kaya nga po, maipapayo mo? parang, Paano mo kaya nga, pagtatanggol yung anak mo? 'Di ba? parang, Okay, Kuya Lando, opo, tuloy mo parang, lang yung ikinekwento mo kanina na napapaiyak ka nga. Sige. Mm. yun nga po, nung dumating nga po ng Bible study, yun nga po yung topic, Mm. sabi ko, parang pakiramdam ko, kinakausap ako ng Diyos, parang gano'n, Mhm. na, oy, tama na yan. Mm. Dapat ikaw kinakausap. Parang gano'n yung naramdaman Yes. ko na ako. Parang Oo. ako kinakausap niya. Mm. Ito bang Kaya, pagyaya sa'yo? Yung pagyaya ba sa'yo, Kuya Lando, may intensyon yung kaibigan mo dahil sa may kalokohan kang ginagawa o wala lang, halika lang, sama ka lang. O saglit. hindi. Hindi niya alam kung ano yung Oo. pag-uusapan doon. Di, actually, matagal niya na po akong niyayakan. Mm. Tagal na, kaya lang po sa nature po kasi ng trabaho namin na hindi kami palagi Oo. nasa lugar namin sa Cavite. Mm. Nagkataon po na may wala kaming biyahe. Yun. Sabi ko, dito na po recently bago mag New Year. Okay. Mm. Opo. Oo. Ayun, Talagang parang na tempo. Mm. New Year. New Year kasi tapos na po yung mga delivery kasi usually po ang tutas Pasko, bagong taon. Mm. So pag yun, sumama ako. Yun nga po yung topic. Mm. Hindi ko naman kilala yung pastor. Hindi naman ako kilala ng pastor. Mm. First time ko lang pumunta ron. At Mm. yun ang topic. Mhm. Kaya yun ako parang nabuhusan ng napakalamig na tubig. Yeah. Oo. Kuya Lando, pagkatapos nung pagtitipon na yun na pinuntahan mo, ano yung pakiramdam mo? Na para bang pagka ba ikaw ay humarap sa salamin, parang hindi na kita kilala. Nag-iba ka na nga ng malaki. 'Di ba? Gusto ko nang Opo. bumalik ka dun sa matinong version ng ikaw. 'Di ba? Yung sarili mo. Opo. Opo. Parang ano, yun nga, sabi ko nga, na hindi na ikaw yung lalaki na pinakasalan ng asawa mo. Mm. Parang gano'n. Pero sabi ko nga, yun po siguro yung dahilan. Kasi bago po mangyari yung ng Bible study, na nakakaramdam na ako, umaayaw na ako na pumorma sa mga babae, Mm. parang gano'n, parang nananawa na ako, Mhm. parang gano'n. Pero nung yun nga, nung sa Bible study na yun, doon talaga ako mas na tauhan po talaga. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Okay. Kuya Lando, mula nung araw na yun hanggang ngayon na nakakalimang araw pa lang naman tayo sa taong 2026. Sa tingin mo ba, Opo. January 5 ngayon eh, okay? Sa tingin mo Opo. ba ay nagawa mo yung parte mo na at least yung matinding pagsubok na ikaw ay magbabago na? Masasabi ko po parang nag-uumpisa pa lang po ako pero nandun na ako sa unang hakbang Mm. na sa sarili ko. Nandun na ako sa unang hakbang na hindi na ako nag-i-entertain ng mga pwedeng maging sabi pa nga fling, ganyan. Fling. Hindi na, Okay. oo, na hindi na ako nag-i-entertain kasi nga po na parang magastos din po kasi. Natauhan na. Magastos, Yeah. nakakapagod. Oo, At nakapagod, nakagastos. sa isang asawa lang, okay na ang isang problema.
dalawa pa Opo. yung naging jowa mo, di dalawa problema. Tatlo jowa, tatlo Yeah. problema. Di So, ba? Tatlong tunay po. susolusyonan yan. Tunay po talaga. Ganun po talaga kasi siyempre, medyo magyayabang ka ng konti, Mm. mag, regalo, ganyan. Yeah. Pero, Kaya ano, yung sagot mo sa akin kanina, hindi direkta ha, Kuya Lando. Ibig sabihin, pagkatapos ng pag-uusap na yon, meron pang sumingit, meron pa nangyari sa iba, bukod sa asawa mo si Ate Jeline. Meron pa. Humirit pa. meron po. May humirit pa. Meron po. Opo, meron po. Anong pakiramdam nang humirit ka pa? Although parang sabi mo ay magbabago na ako, pero humirit ka pa rin. Ano nang pakiramdam? Di ka Opo. na talaga nag-enjoy? Parang wala na pong sensation, sabi. Wala na, parang ano na lang. Parang wala na. Kasi tinatamaan na po ako na ano eh. Kumbaga siya basta wala na po, wala na. Hindi ka dati na. Yung sensation siguro meron kasi nangyari pa rin eh. Nakatapos eh. Opo, Satisfaction siguro ang gusto mong ano. Wala nang baga pagka nakatapos parang ay ang pogi ko, ang gwapo ko talaga. Parang ganun. Ganyan. Parang hindi na ako satisfied na parang Hindi ka masaya. para sa akin nagiging normal na lang eh. Ayun na. Parang Okay. ganun po. Sa ngayon ba maipapangako mo, Kuya Lando, na mas itutuloy ko na itong pagbabago na to. Ngayon, na naramdaman mo, naranasan mo, humirit ka pa, wala nang satisfaction, sabi mo nga, aminado kang babaero. Ito ba ang pagiging Opo. babaero ay iiwanan mo na sa noon o susubok ka pa rin? Baka hindi lang baka kailangan lang may bago ka na naman makapartner. Ha? Kasi pagka bago, ganado eh. Ha? Opo. Hindi kaya? Kasi nung nga po, kasi sabi ko nga, nung Bible study na yun, parang humingi ako sa Lord, ako gano'n patawarin mo sa mga ginagawa ko, gagawin ko po. Umpisahan ko na po yung pagbabago sa buhay ko. Ako yung hindi alisin ko na yung hindi magandang gawin ko. Parang Hilig ng laman. Opo. Kasi isa po kaya nga sabi nga po, kasi nga daw, ang mga tao daw inaano nga raw ng demonyo sa mga yan, yung hilig sa laman, sa kataasang sa kayabangan. Ayan, yan daw, pinapasok daw ng diablo mga tao doon po ako tinamaan doon sa hilig sa laman. Kaya doon. O-offeran ka ng magaganda, mababango, makikinis, maiengganyo ka talaga. Kaya, doon ko nga narinig sa muna. Parang, kung sinusubuan pala ako ng demonyo para mapalayo sa Diyos, parang gano'n. Kaya lang, ang problema, hindi ko lang po alam kung maniniwala pa ba yung isip sa akin. Alam mo, Kuya Lando, makikita naman yan sa mga isinasalita natin at doon sa mga ikinikilos natin. 'Di ba? Alam mo, hindi naman kailangan kasi na ora-orada. 'Di ba? Na makita, ito dahil nagbago na ako, ikaw nga mismo 'Di ba? Sabi mo, magbabago na ako, may na-attendan akong Bible study, mangyak-ngyak nga ako pero meron ka pa rin pagkatapos nun, ilang araw, may nangyari pa, 'di ba? Meron pa Kahit ikaw, wala ka pang karapatan na sabihin na nagbago na talaga ako. Merong plano, pero hindi mo pa napapatunayan sa sarili mo, kaya wag ka munang maniwala, o wag muna, okay lang na wag muna maniwala si Mrs. Ikaw mismo Kaya nga po. hindi mo napapaniwala agad yung sarili mo 'Di ba? Nakikita mo yun? Yun nga po Oo. yun nga din po yung naging talagang naging mahina pa rin po talaga ako. Oo. Pero Kuya Lando, naging mahina ka lang. Tama yon. Okay, tuloy mo yung sinasabi mo. Go ahead. Yun nga po doon ko nga po na-realize na kailangan ko na po talagang tumigil. Kasi nga parang hindi ko na nararamdaman yung presence ng asawa ko sa akin. Kasi parang nagiging na lang kami. Parang, sige, pagdating ko sa bahay, dati napaglulutuan pa niya ako ng pagkahandaan, nakakapagluto pa na, kaya pinaghahainan niya ako. Pero itong lately,
wala na eh. Kasi nga, yun nga, pinausap niya ako na parang, ano naman po siya, hindi naman siya galit eh. Malamig lang. Maayos po niya sinabi sa akin. Sabi niya, kung ganyan ka ng ganyan, maghiwalay na lang tayo kaysa dumating tayo sa punto na maghiwalay tayo na nag-aaway. Doon ako na patauhan din na. Oh, 'di ba? Wala nang pakialam. Wala, nala. Kuya Lando. Ganun na ba ako kasama? Opo. Yes, sigurado nasaktan yung ano mo, no? Nasaktan yung pride mo, ika nga, nasaktan yung ego mo nung sinabi, nandyan ka, wala akong pakialam. Sabi ni Ate Jeline. Totoo. Sakit, di ba? Totoo po. Masakit po talaga. Ibig sabihin, hindi ka importante, hindi ka gwapo, kahit sa iba ka na, okay lang. Sakit, di ba? Nga po eh. Totoo po. Napakasakit po talaga. Yan. Doon po ako medyo, hindi lang medyo, doon ako natakot. Kasi pag dumating po yung point na yun, na maghiwalay kami, pati anak ko mawawala sa akin. Kuya Lando, ikaw ba sa tingin mo ay mahuhulog ka pa ulit sa kumunoy ng kasalanan kung sakasakali na ikaw ay maliligaw na naman? Paisa-isang buwan, kakayanin mo ba itong January at least? Dali, kailan ba na yung huling nangyari? January ba o December? December. So itong January, malinis pa to, malinis. Malinis pa po. Malinis. Kaya mo ba Opo. na sa mga susunod na araw, sa mga susunod na araw, talagang kay Ate Jeline, sa pamilya mo, kay dun sa anak mo, sa trabaho, at prutas lang ang pipitasin mo, hindi ibang babae. Kaya ba? At least itong January muna. Kaya po. Kaya. Kakayanin ko po. Kakayanin. Kailangan kong kayanin. Oo. Pero Kuya Lando, ang tanong, wala ka bang ka-steady ngayon bukod kay Ate Jeline na asawa mo? Wala po. Wala. Walang Wala, ka-fling, wala, ha? wala, wala Oo. po. Kasi Wala po. sabi mo dati, nagjojowa ka talaga kahit mga 6 na buwan. Di ba? Inaabot ng gano'n. Okay. So ngayon, wala si Ate Jeline. Focus na lang. Opo, yung nga po sabi siya na parang parang medyo naglalaylo na ako. Hindi Lailo, tigil mo na. Iba yung Lailo eh. Lailo nag-i-slow down lang eh. Nagbabawas. Di ba? Maganda tigil mo na. Opo, hindi ko pwede sabihin ko kung pagkasano, hindi ko naman dimano sa sarili ko na natigil na hanggat hindi talagang 100 or yun nga, katulad ko sabi nyo na itong buong buwan ng January, challenge hindi mo yan. ko magawa. Opo, yun nga po. Kaya sana po yung Lailo mapunta sa point na natigil ko na. Alam mo, Kuya Lando, no, maganda. Sabi mo nga, bumabiyahe ka. Opo. Bumabiyahe ka, minsan napapatagal, hindi na lingguhan, buwanan na halos yung uwian mo. Balikan mo yung pangyayari na gumising sa'yo. Ha? Balikan mo yung pangyayari na gumising sa'yo na merong nagyaya na isang kaibigan, halika, sama ka lang sa Bible study namin. Baka meron ka makuha. Diba? Bakit hindi ka magbaon ng Biblia sa bawat biyahe mo? At sa oras na ikaw ay hindi lang matutukso, sa oras na wala kang ginagawa, o gusto mo lang na i-entertain ang sarili mo, naubos mo na ang mga titignan sa social media, na kumusta mo na si Ate Jeline, na siguro mo na safe ang anak mo sa bahay kahit na malayo ka, magbasa ka ng Biblia. Bakit hindi? Oo nga po. Maganda pong suggestion po yan. Maganda pong payo po yan. At kahit po pa, siguro gagawin ko. At kahit pa, Kuya Lando, nagsasaya yung mga kaibigan mo na naman, kamo. Opo. Kantsawang ka na naman, Lando, may magandang chicks dito. Opo. Di ba, mahihiya ka naman doon sa binabasa mo. Oo nga po, tama po. Maganda po yan. Maganda pong payo po yan. Oo nga po, tama po. Di ba, balikan mo. Hindi. Tsaka alam mo, itapat mo sa kanila, ito yung binabasa ko, ayokong tigilan eh. Magaganda ang kwento dito eh. Magaganda ang aral. Di ba? Ito yung Biblia. Opo, saka nangako din po ako doon sa pinuntahan ko pong Bible study na kapag wala kami biyahe, ako'y palagi ng atin. Yan.
babalik po Mm. ako. Yun po hindi na pangako. Yan, dun na ang Kaya, punta, dun na ang kapit, 'di ba? kaya nga, At mas maganda sama mo rin si Ate Jeline. ay, opo. Yung nga po rin po, inaaya din po kung ano, Mm. pwede ko na itama nga daw po kasi anak ko. Oo. Sana nga, Oo. sana nga po, kasi anak ko ng Diyos na Mm. na matulungan ako sa problema ko. Mm. Yan. Opo. Maganda yan. Ano sa tingin mo? Ha? Makakaya yan. Ah, Buwanan, i-challenge mo yung sarili mo at tuloy-tuloy na. Okay? kaya po. Oo. Oo, Kuya Lando, kailangan na po natin claim. Opo. iyan. Kuya Lando, meron kang kaibigan na nagyayaya sa'yo, humihila sa'yo, doon ka dumikit sa kanya. Wag na doon sa mga tropa nating babaero. 'Di ba? Medyo kasama mo sa trabaho, sige. Kung yan pa rin ang trip ninyo, bahala kayo. Pero Mm. iimbitahan ko kayo. Halika, ito ang mas maganda nating pag-usapan. Mas magandang diskartehan. Oo, 'Di ba? nga. At unawain. Opo. Malay mo, ikaw pa ang ano sa kanila. Makahila rin sa Oo. kanila para sa pagbabago. Hindi Eh, ba? sana nga po. Maganda yan. Sana nga po. Tsaka medyo didistasya na rin ako sa inom. Kasi doon po kasi nagsisimula Ayan. yun kasi Isa pa yan. Bisyo. sa inom eh. Yan, Oo. tapos pag nalasing na, Ayan ganyan. na. Hindi mo na Kaya, makontrol. opo. Mm. Kaya, gano'n na lang po siguro. Tama Oo. po sabi nyo. Idadala po ako ng Bible dala sa truck. Yung Para Biblia ang walang maiintindihan mo. Oo. Opo. Okay? Para, Kuya Lando, opo. bibigyan ka namin ng pagkakataon dito sa ating programa para naman ikaw ay makapagbigay ng mensahe para sa asawa na ibinigay sa'yo bilang biyaya. Pero sabi mo nga, aminado ka, proud ka nung una. May asawa na ako, dami ko pang chicks on the side. Pero ngayon ay nagising na ako. Sa kung ano pa mang dahilan, nagising ka. Ano ba? Dahil sa umiidad? Dahil ba sa napapagod? Hindi natin alam sa ngayon? O dahil kailangan mo ng mas pahalagahan yung regalong bigay sa'yo ng Panginoon? Ito na ang pagkakataon mo para naman magbigay ng mensahe kay Ate Jeline at sa unika iha ninyo nitong si Ate. Diba? Ito na. Sabihin mo na ang nilalaman ng puso mo dito sa ating H2H Confessions. Ah, mahal po kasi tawag sa kanya. Babago na ako. Pipilitin ko, gagawin ko ang lahat para maibalik ko ulit yung dati tayo, dati natin. Maraming salamat sa pag-intindi mo sa akin. Kahit alam ko na alam mo na yung ginagawa ko, pero hindi pa rin dumating sa point na pinupunta mo ko ng nagyalik. Yung pag-intindi mo sa akin, napakalalim. Yung pagmamahal mo na binigay sa akin, walang katulad. Pero anong ginawa ko? Pinabayaan ko. Hindi ko inintindi. Sila walang bahala ko. Ngayon, siguro papangako ko sa sarili ko at sa taas na babaguhin ko na lahat. Alisin ko na yung mga hindi magandang mga ginagawa ko. Yung nga, malaki na rin yung anak natin. Nagdadalaga na. Nagkakaedad na rin ako. Parang hindi na tama ata. Maraming salamat din sa nag-ayak sa akin sa Bible study. Dahil mas nagising ako. Mas kumbaga sabi nga hinambalos ako ng katotohanan na tama na. Hindi na tama yung nangyayari. Sana bago isip mo, ang kaisipan mo na maghiwalay tayo, hindi tayo dumating sa punto na maghiwalay. Sana makita mo or maramdaman mo, makita mo na totoo yun sabi ko na magbabago na ako. Na totoo na
na hindi na maulit. Hindi ko na gagawin. Hindi ko na gagawin. Hindi na ako magiging ganun kung ano yung ayaw mo sa akin. Aalisin ko na yung mga bagay na ayaw mo sa akin. Ibabalik ko na yung mga bagay na nagagawa mo sa akin. Kasi nawa ako ng Diyos, tulungan ako na mapagtagumpayan ko itong pagbabago na inaanap sa buhay ko. Na nawa tumanda tayo na tayo pa rin na magkasama. Na nawa matulungan ako ng Diyos na ipuin ang puso mo para pagbigyan o mapaghilom ng sugat na dinulot ko sa puso mo. Nawa, yan. Sana rin magtuloy-tuloy yung pag-attend ko ng Bible study. Sana bigyan ako ng Diyos ng panahon, oras para mas makausap niya ako. Sana sa ngayon sana pa lang ang sinasabi ko. Pero pinapangako ko sa sarili ko sa iyo at taas na babaguhin ko kung sino ako. Bagong taon, bagong Martin, bagong mga bagay na bagong Lando, bago lahat. Sana di tayo dumating sa point na maghiwalay tayo. Yung Lando na nakilala mo noon, yung Lando pa rin na magiging katuwang mo sa buhay hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Kuya lang. Napapano. Yes. Ganda po pala pakiramdam. Gumaan-gaan ba ang dibdib mo, Kuya Lando? Yes, gumaan po. Ang sarap pala sa pakiramdam. Ang sarap pala sa pakiramdam yung ganito. Sana masabi ko rin ng nakaparapan sa asawa ko. Darating tayo doon. Darating tayo doon, Kuya Lando. Basta kapit lang, ha? Kapit lang. Alam mo, ito pong kwento na ibinahagi sa atin ni Kuya Lando ay isang paalaala na lahat tayo ay nagkakamali, nagkakasala sa ating mga sarili at ganun din sa ibang mga tao. Pero nasa sa atin din po ang susi kung kailan ba matitigil itong ating mga pagkakamali, ang ating pagbibigay ng problema sa ating sarili at sa ating kapwa, sa ating mga nasa paligid. Nasa sa atin yan. Pero kapag ginusto mo talaga na magbago at alam mo na ikaw ay hindi nag-iisa, merong ka makakatulong, merong nagtitiwala sa pagbabago mo. Unahin mo na nga yung sarili mo na maniwala kung meron ka man. Ayaw nila maniwala, ikaw na muna. 'Di ba? At nawa, Kuya Lando, at sa mga katulad ni Kuya Lando, huwag nawang maging ningas kugon. O tayo po, yung parabang, sa umpisa lang yan. Pero mamaya, magbabalik na naman dahil dyan po nagtatago ang bumubulong-bulong nga na dyablo. Na demonyo. 'Di ba na, nako, pwede na ulit. Medyo okay na Sana, kahit na mas kalmado na, mas mainit na ulit ang pagmamahalan ninyo ni Ate Jeline, Kuya Lando, ay magpatuloy lamang sa init din ang iyong pagbabago na pinili sa ngayon. At huwag ka nawang matukso pa sa mga susunod na panahon. O kung dumating man ng tukso, hingin mo sa Panginoon yung karunungan at pag-unawa ng mga aral na ibinigay niya sa iyo sa ngayon. Kaya naman, Kuya Lando, maraming salamat dito sa kwento mo at natutuwa rin kami dito sa Heart to Heart. Sabi mo ay napagaan namin ang dibdib mo. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.